Yes mga totot. Medyo masama pakiramdam ni Chepat ngayon. Tapos galing kami hospital. Pina-check up ko na yung baby ko. Kaya kayo mag-iingat kayo mga totot. Uso ngayon yun, ang kaso, di ba? So, yun lang. Habang nag-grocery yung mag-iina ko, sa kambiyanan ko, may nagtatanong kasi sa akin. Message siya, sabi niya, yung airpass daw niya, inaresto daw na walang warrant of arrest. Dapat daw dadaan daw sa barangay muna daw, o kaya dapat may dala daw na warrant of arrest pag inaresto daw yung tatay niya. Sabi niya magrereklamo daw siya. It's up to you naman kung gusto mo magreklamo, di ba? Pero ganun pa man, teka lang ha, papaliwanag ko muna sa iyo yung mga bagay-bagay para mas malinawang ka. Kasi ang nasa isip mo lang is dapat arestuhin ng tao pag may warrant of arrest. Pag wala, hindi pwede. Ganito kasi meron tayong tinatawag na warrant of arrest at meron din tayong tinatawag na warrantless arrest. So ano ba pinagkaiba nun? Warrant of arrest yung katulad na nakikita nyo yung ginagawa namin, di ba? Yung nanguhuli kami, may hawak kaming warrant of arrest, which is a written document signed by the judge, issued by the court, na inaatasan ng kapulisan para hulihin o hanapin ang mga taong nakasaad doon sa warrant of arrest upang humarap sila sa korte at pabulaanan ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Yun po yung meaning ng warrant of arrest. Ngayon, yung isang tinatawag ko na bakit pag-aaresto is yung tinatawag natin warrantless arrest. Ano ba yung warrantless arrest? Warrantless arrest po is ibig sabihin that the person you are going to arrest is about to committing or already committed a crime. Ano ibig sabihin ng about to commit? Yung gagawa pala ng krimen, nakita mo in the act na hahampasin niya ng 2x2 sa mukha yung tao, diba? O kaya ng itakin niya, pwede mo siya arrestuin. Yun yung about to commit pa lang, diba? Yung committing already, ayan, pinagpapalo niya na, pinagtataga niya na, ninakawan niya na, nadukutan niya na, mga ganung mga kaso, diba? Yung ginawa niya na mismo yung krimen, nakita mo mismo ginagawa niya yung krimen, on the action ng ginagawa niya yung krimen. So ano naman yung already committed? Yung already committed, yun tapos niya na magawa, katulad nun na tinaga niya na, nasaksak niya na, deads na, diba? O yung tao, yan. O kaya naman na sinaktan niya, diba? Nasaktan niya, nabugbog niya, tapos na mangyari yung krimen. O kaya na nakawan niya na, tapos na. Yun yung pwede mo siya arrestin within prescribed limit of time, di ba? Nasa prescription niya bawat kaso kung anong kaso. Kaya yung regarding sa father mo, bakit inaresto? Kasi ang sabi mo sa akin is pinagbintangan lang. Pinagbintangan na nanakit daw ng bata, which is medyo mabigat. Republic Act 7610 yun, child abuse, hindi po ba? So kaya siya inaresto. Bakit siya inaresto? Kasi may complainant. Unang-una, hindi lang dahil sa complainant Ano yung pag may complainant ba, ba't arestuin na kagad? Hindi naman. Maliban sa complainant, meron tayong testigo. Maliban sa testigo, may mga ebidensya katulad ng CCTV nakita, ganyan. Depende yun, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, teka lang, baka mukhang mali yung pagkakaintindi mo doon sa napapanood mo sa mga video ko. Yung ginagawa ko is pag-aresto ng warrant of arrest. Yung ibang kaso ng pag-aresto, yun yung tinatawag natin na warrantless arrest. So, walang maling ginawa doon yung kapulisan, di ba? Inaresto yung father mo kasi nakakommit siya ng crime. Ano yung crime na ginawa niya? Nanakit siya ng bata. Don't get me wrong saka huwag kayong malilito mga totot. Nagtataka kayo bakit minsan ibinabalik kayo sa barangay, di ba? Sabihin nyo pinapagpag kayo ng polis. Hindi po totoo yun. Kasi ganito po yung sample. Nagkasakitan kayo, magkapitbahay kayo, nagkasakitan kayo, kasapakan kayo, bag. Para kayo si mga Jet Li sa si Bruce Lee. Pak. Pagdating na, reklamo kayong dalawa. Reklamo. Kaso, pagdating ng medical legal, ang nakalagay doon na remarks ng doktor is less than 9 days ang healing period. So, ibig sabihin, hindi siya suwak para i-file sa korte pa. Hindi pa siya pwedeng i-file. So, kailangan bumalik muna kayo sa barangay, kaya kayo binabalik sa barangay para doon kayo magharap. Ngayon, kung hindi talaga kayo magkakasundo, doon kayo hingi ng CFA na tinatawag natin na Certificate to File Action. Ngayon, pag binigyan ka na ng barangay, after ng 3 hearings nyo sa Lupon, pwede ka na mag-file ngayon ng kaso. Yan.
naka-attach na doon, nakadikit na doon yung CFA mo, yung Certificate of File Action mo, na magsasampa ka na ng kaso laban doon sa isang tao. So kaya kayo binabalik sa barangay kasi ganun nga, less than 9 days ha. Huwag kayong malilito. Kung reklamo na pagreklamo, basag-basag talaga yung mukha mo. Kitang-kita naman na hindi more than 30 days yung healing period yun. Automatic yun. For inquest kagad yun, pwedeng arrestin yung tao. Di ba? Yung tinatawag natin for inquest, yung nahuli kagad yung tao at pwede mo kagad i-inquest. Pag hindi mo naman kasi nahuli, pwede ka pa rin mag-file ng kaso, which is yung tinatawag natin na direct filing o yung case file ha. Yan ang mga toto, sana naintindihan mo ha. Pasensya ka na, medyo malat tayo, may trangkaso tayo ha. See you later, alligator.